Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan man parte ng mundo kayo nandun, ano. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. At nasa gitna tayo ng linggo. Ano? At magandang araw, pero makulimlim pa rin. At it's like 80 degrees Fahrenheit. Ano? So, papasok uli ng trabaho. Nung isang araw po, bago ako umalis ng bahay, nasabi ko sa inyo na nakasalang si dating spokesperson ng dating gobyerno ni Rodrigo Duterte na si Harry Roque. Ano? At siya rin po ay dati na ex pa. An ex-human rights lawyer. Sa tingin ko ngayon na hindi na human rights lawyer kasi talaga namang masyado siyang sumipsip sa isang human rights violator during the time of Rodrigo Duterte. At yung po ay sino lang iba ko hindi ang presidente dati na si Rodrigo Duterte. Talaga naman pong kung meron pong Malabanan Award, ayan po ay dapat ibinibigay kay Harry Roque during that time. Talaga pong sumipsip ng husto yan sa dating presidente. Okay, so pag-usapan natin to si Harry Roque. Ito pong si Harry Roque kasi ngayon ay naisalang sa Senado. Bakit? Kasi po, ito pong si Harry Roque ay nasasangkot at yung pangalan niya ay nadadawit sa mga Pogo Hubs. Sa Pogo Hubs. Okay, alam naman natin itong nangyayari ngayon na ang mga Pogo ay banned na, hindi na pwede mag-operate. Pero lumabas po ang pangalan ni Harry Roque nung pong pagkatapos ng raid sa Porac, Pampanga, yung Lucky South 99. Nadawit yung kanyang pangalan doon, pati yung kanyang yung kanyang assistant na Mr. Supranational, I don't remember his name. Pero nadawit ang pangalan nung dalawa, ni Harry Roque at saka nung kanyang assistant na yon. Kasi during that trade, meron pong mga nakitang papeles na nakalagay ang pangalan ni Harry Roque. Sa legal officer ba ng kumpanyang pinamamahalaan ng isang kliyente niya. Yun ang sabi niya. Sabi siya, legal officer ba? Parang ganun. At itong pangalan nitong kanyang kliyente, ayon kay Harry Roque, ang kanyang kliyente ay si Catherine Cassandra Leong. Siya ang nagmamay-ari, according to the document, siya ang nagmamay-ari ng korporasyon na yun. Windmill Corporation. I don't remember that name. I don't remember the name of the company. But yung po ang nagmamay-ari ng lugar na nirerentahan ng Lucky South 99. Lucky South 99 is a big Pogo hub na ni-raid po, occupying almost 10 hectares. So lumabas po ang pangalan niya dahil doon sa mga papeles na yon. So pinatawag po siya si Harry Roque, at nung napatawag at saka yung mga taga-PAGCOR officials, actually yung pong si PAGCOR officials ang nagsiwalat na itong si Harry Roque ay isa sa mga lumapit sa kanya noong 2023, last year, about this. At kasama si Cassandra Leong, si Catherine Cassandra Leong, Casey Leong, about nagpapatulong o nagpapalakad o nagkakaroon kasi daw ng problema ang renewal ng Lucky South 99. Okay? So, hindi naman sinabi na siya ang may-ari, pero
nandun siya, ano. At kahit nga si Pagcor official na yon ay sinasabi naman na hindi sila pinupuwersa, no. Basta ang sabi lang ay papaano matutulungan on everything. Okay, para ma-renew ang license. So, okay. And then later on, last week, ano, nung una po kasi doon sa raid na yan sa Porac, eh, wala lang, ano, baka nga naman kliyente lang niya o siya ang lawyer noon, yung si Cassandra Leong, ano, na nagmamay-ari ng Pogo Hub sa Porac. So, itong Cassandra Leong, siya po ay pinaghahanap na rin ngayon. Hindi na makita, ano. So, ito naman po, noong weekend, ay nagkaroon ng raid, ano? Raid uli ang PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, sa Benguet, Abra, ano? Yun po ay hinahanap nila ang isang notorious na Chinese. At may nakapagsabi na naandun daw sa isang bahay sa Abra. Alright, Benguet. And then, so, since walang time para kumuha ng search warrant, ang ginawa po ng PAO, nakipag-cooperate sila sa immigration. Ano? Kasi yung taong hinahanap nila ay mukhang walang papel at isang fugitive. Ano? Fugitive sa China. So, sa madaling salita, napuntahan po, ano, ng PAOK ang lugar na yon. At according to sa spokesperson ng PAOK, noon lamang pong madaling araw na yon, noon lamang nila nalaman na baka may connection itong si Harry Roque, kasi po yung bahay na pag-alaman nila na pag-aari at di umano ay pag-aari ni Harry Roque. Okay, so nagkaroon ng raid, and sa halip na ang makitang raid na taong yung hinahanap ay iba ang nakita. Dalawang foreign national din, Chinese, na wanted din sa China. Ano? Na nagpapanggap ng Cambodian. Pero in short, 'yon. So ayan na naman po. During the raid, aba ay may na yung mga tao doon sa lugar na 'yon ay sinasabing, aba ay na ni-raid nyo pala itong bahay ni Harry Roque. Nagulat daw yung mga tao, ano, yung mga PAOK. So na mukhang totoo, ano, na pagtumatong mukhang totoo na bahay ni Harry Roque. And then, yun nga daw pa, at and even to the fact na itong si Harry Roque at saka yung asawa ata ay, ano ito, ang tawag doon, yung officers ng Homeowners Association doon sa lugar na yun. Ano? Okay. So, yan. So, nagkaroon ng investigasyon sa Senado. At ang nangyari ay inamin naman niya na ni Harry Roque na yung po ang bahay na yun ay pag-aari ng korporasyon. Ano? At wala daw sa kanila ang possession, kasi nga yan po inilist daw nung January ba, whatever, ano? Ng foreign national na yon. And it turned out na yung pala ay wanted, ano? So, itinatanggi po ni Harry Roque yan na kilala niya yun, o na alam niya na yun ay wanted sa China. Hindi daw niya kilala yun, o basta yun ay nag-list lang sa kanya and everything, ano. So, salita ang abogado baga, ano. During the hearing, doon sa investigation sa Senado, talagang pinaflaunt niya na siya ay abogado, siya ay constitutional lawyer, whatever, ano. And at alam daw niya ang batas. Okay, nagkasagutan sila ni Risa Hontiveros, pero muntik na siyang makontempt ni Win Gatchalian. Bastusan na eh. Bastos na, no?
Buti na lang, tumigil siya. O, makikontempt siya. Ay. Okay. So, tingnan natin, ano ba? Yung mga ebidensya na ibinibigay ng Senado sa ngayon, ano? Kung yan ay pupunta sa court at nagka-file sila ng criminal case, for whatever reason, yung pong mga yon, mga ebidensya na yan ay medyo ano pa, malabnaw, ano? Malabnaw dahil baka nga ano, alam po niyo po sa criminal cases, ayan ay proof beyond reasonable doubt bago ka makonvict. Napakahirap po, ano, para makonvict. Pero kung mga papeles-papeles lang, baka sa civil court makakalusot yan dahil preponderance of evidence. But tingnan po natin, ayan po ba talaga, sobra naman po kasing, sobra ang coincidence dito, ano? Sobra ang coincidence. Tinatanggi pa rin kasi ni Harry Roque, wala siyang kinalalaman sa mga tao na yan sa Pogo o yung Pogo hubs na yan o whatever, negosyo ng Pogo. Tinatanggi pa rin yan. Pero sobrang coincidence, no? Sobrang coincidence. Sipin mo, lumabas yung pangalan niya sa Porac na hindi naman inaasahan na lalabas ang pangalan niya sa Porac. Raid, ano? Walang nakakapag-isip sa kanya na siya yung pangalan niya ilalabas doon, pati yung kanyang assistant, Mr. Supranational, ano? And then, for some reason, lumabas din ang pangalan niya dito sa raid sa Baguio. Sa Baguio, sa Benguet. Di ba? At connected din sa Pogo Hub ang mga nahuling tao doon sa bahay na sabi niya hindi kanya pero may interest daw siya. Nominal lang daw ang pangalan niya doon sa pag-aari ng korporasyon na yun. No? Very nominal. Ibig sabihin daw, it's either in the name only or napakakaunti. Negligible. Pero siya daw ay, interest daw siya doon. May interest na bilhin. Sabi niya, okay. Pero intindihin nyo very, 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 very coincidental. Ewan ko kung kayo'y maniniwala dyan sa sinasabi niyang hindi siya ang may-ari o wala siyang connection sa mga Pogo na yan. Pero isipin niyo, being a lawyer at that, parerentahan ang bahay na pag-aari ng isang kumpanya na kasama siya. Baka nga siya po ay isa sa mga pumirma doon sa list na yun. Due diligence naman po, alamin po natin kung sino yung mga nagre-renta, di ba? Dapat ikaw, being a lawyer, ano? Mr. Attorney Roque, ano? Dapat alamin mo. Sabi mo nga, alam mo ang batas, ano? Dapat malaman mo, due diligence, malaman mo kung sino yung mga narenta ng bahay mo na pag-aari mo. Right? Yun lang. I mean, doon pa lang, wag kaduda-duda na. Okay? So, mukhang lumalalim itong investigasyon nito sa mga Pogo, ano? Saan kaya makakarating ito? Si Harry Roque, nasimula na yung dating financial advisor ni Rodrigo Duterte, nadamay na rin. Formally, nadadamay na rin. So, lahat po ng mga yan ay konektado sa dating gobyerno ni Duterte. Ano? Keep up the good work, Senator Risa Hontiveros and Senator Win Gatchalian. Okay? Keep up the good work. Alright? So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po, Kapinoy. Bye-bye!